Naway natulungan kayo ng The Red Pill PH sa mga katotohanang dapat yung malaman. Join our fundraising to help save our youth and men in spreading Red Pill wisdom. Donate to us via PayPal at theredpillph@gmail.com. We gave you the love. Now it's time for you to give love by saving our brothers through spreading Red Pill awareness. Mag-donate na and subscribe! Paano sinisira ng dating apps ang iyong kalusugang mental bilang lalaki at bakit kailangan pong isulong sa Senado ang bagay na ito upang maban ang dating apps at lalo ang pagpupost ng mga babae ng mga makatuksong photos and videos sa social media. Isang magandang araw na naman, Red Pill community. Welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok Podcast. Kung gusto mo ang mga napapanahong topic na ito, huwag mag-alinlangan. Brothers, sisters, napakahit naman niyang follow button. Support us, subscribe us also to our YouTube channel, the Red Pill PH. Without any further ado, tara na, umpisahan na. Marami pong mga lalaki umaasa na porque may dating apps na social media na akala po nila madali na magkaroon ng tao na makakausap, makakasama, makakamit, makakadate at sa huli makarelasyon. Pero nagkakamali po ang majority ng lalaki. Hindi po ganun ang reality. Bakit po? Hindi po nakakatulong ang dating apps sa lalaki, pero ito po ay nakakatulong sa babae. Ano po ibig po nating sabihin dito? Ang dating apps po para po sa lalaki is that para po itong lason at para itong cancer na sumisira sa kanila. Samantalang sa babae naman po, ito po ay nagpapaboost. Medicine po ito para sa kanila sa pamamagitan ng pagpapaboost ng kanilang ego, pagpapaging delusional sa kanila, pagpapataas pa ng standard nila. Bakit po? Kasi po sinusulyapan po ninyo sila ng atensyon. Pinupuri po ninyo sila kahit hindi naman po sila kapuri-puri. Alam po is that binibigay nyo lang ng libre yung oras po ninyo sa kanila. Hindi po libre ang oras ninyo, kayo pong mga lalaki. Bigyan po sana ninyo ng respeto yung sarili ninyo at dignidad yung sarili ninyo. Right? Sana po ma-appreciate po ninyo yung sarili po ninyong value bilang lalaki. Sila po dapat nga nagbabayad ang mga babae kung gusto nila nakausap Pero anong ginagawa nila? Pinakikinabangan lamang nila ang inyong oras, kayong mga lalaki. Ano po ang ginagawa ng mga babae? Pinapakinabangan lang po nila yung oras ninyong mga lalaki para emotional tampons. Pag nag-break up o kaya nabuntis, iniwan, niloko, ginagamit po kayo nila para crying shoulder, para pampalubag ng loob. Which ito po yung isa sa mga napaka-disrespectful na ginagawa ng babae sa lalaki. Ang gawing emotional tampons ang mga lalaki. Kung gusto nila ng kausap, bakit di sila magbayad, di ba? At huwag nang gawing dating apps yan. Dapat gawin na lang yung interaction apps. Kunyari may labasan ng problema, dapat ang babae ang nagbabayad kasi ganyan naman ang ginagawa nila. Hindi naman sila nakikipag-date dyan Ginagas out lang nila yung mga lalaki, pinapagod lang nila, ginagamit pa nila. Ang panawagan ko po sa Senado at humihingi po sana ako ng suporta po ninyo, brothers, na maban ang dating apps sa lipunan kasi salot po ito. Alright? Lalo po, pinapakinabangan na to ng babae para lang gamitin ng mga lalaki sa pansarili nilang interest. Whether yan man ay sa emotional tampons, sa mga opportunistic and financial needs ng babae. At dapat nga magkaroon ng batas na makakasuhan ng mga babaeng gumagawa nito. Kasi isa po itong modus operandi na ginagawa ng mga babae. Inaabuso na nila ang kanilang pagiging babae. At bumababa na ng husto yung tingin nila sa mga lalaki na commodities na lang. Di nakakatulong ang dating apps, brothers, sa inyong mga lalaki. Sinisira po kayo nito. Bakit po? A 2017 survey po, based on research and study, ang dating apps po ay nakakapagbigay ng tinatawag po nating body image issue na kung saan po, kunyari, na-reject ka o
o nasabihan ka, nilait ka ng babae na pangit ka, mataba ka, pandak ka, may epekto po yun sa ating emosyon at sa mental health natin. Ano pa po ang isang patibay natin base sa mga ebidensya at pag-aaral? Pangalawa po is that yung 2020 research and studies po, inapag-alaman po nila na nagkakaroon ng overall mental health concern ang mga tao, lalo mga lalaki. Right? Sa pamamagitan ng pagkakaroon at pagka-develop ng higher level ng depression, anxiety, and distress. Yung sunod-sunod na rejection, yung walang kumakausap sa'yo. Sa lalaki, nagkakaroon sila ng overall mental health concern. Hindi po ito maganda, brothers. Talong-talo yung lalaki dito. Panalong-panalo yung babae. Kasi nga, kahit pangit sila, mga basura sila, mga walang sexual market value. Tumataas yung tingin nila sa sarili nila. Bumababa yung tingin nila sa lalaki. Right? At the same time, lumagpas na sila doon sa boundary. They overstep the border. Ang ginawa nila, they gone far. Ginamit pa nila yung mga lalaki para sa sarili nilang opportunistic needs bilang emotional tampons. At madami pang iba. Pangalawa po, ito pong dating apps na to isang root cause kung bakit kumakalat ang AIDS, HIV, na kahit pati yung mga babae nahahawa na ng HIV, ng AIDS. May mga namamatay sa mga ganito, marami. Nade-develop nila yung AIDS nila at nalalaman po nila yung status nila kung kailan nag-progress na dun sa malalang stage. Mababa na yung T-cells, mababa na yung kanyang immune system. Dapat pong mabanto, brothers. Pangatlo pong dahilan is yung mga lalaki nagiging na sila sex seeker na sila dahil dito. Alright? Lalong nagiging wild yung kalalakihan kabataan natin dahil dito. Kaya ang panawagan ko po, sana po i-address, magsama-sama po tayo iakyat sa Senado para marinig ang request na ito, brothers and sisters, na maban itong dating apps at ipagbawal yung mga pagiging narcissist ng mga babae. They gone too far. They overstep the border. Sumubra na ito. This is already a female privilege na kung saan hindi na nila alam na mali na yung mga ginagawa nila. Dapat po na ipagbawal ang pagpupost ng mga babae ng mga nakabikini. Lahat ng narcissism ipagbawal ito at dapat makasuhan ito. Dapat magkaroon po ng batas para dito at ang dating apps ay dapat maban dahil pinakikinabangan to ng babae. Ginagas out nila at dinedepress nila yung mga lalaki. Ginagamit nila sa opportunistic needs nila. Ginagamit nila na emotional tampons. Nandun yung mga lalaki, oo, alam ko, may mga lalaki na luko-luko dun, pero hindi naman lahat. May mga lalaki dun na decente, pero nasan sila? Nagagas out sila. Nauubos yung gas nila, nadidepress sila. Alright? Bumababa yung self-esteem nila kasi nga, ginagamit lang sila ng mga babae as emotional tampons, sinisinson. Alright? Nire-reject o ginagamit pa sa mga pansariling needs like GCash, pera padala. Dapat maban ang dating apps at makasuhan ang mga babae na nagpo-post ng makatukso ng mga videos, yung mga nakapanty lang, nakabra na lang. Hindi na tama ito Sasabihin ng mga feminism na mga rapist ang mga lalaki. Diba? Protect women. Anong ginagawa ninyo? Kayo nga ang root cause ng lahat ng tukso. Kayo pa yung bad influence. Kayo mga kababaihan kayo. Samantalang kayo ang may women's desk. Kayo yung nag-uudyok sa mga lalaki na magkaganyan na ayaw ninyo, which is yung pagiging rapist. Ano ba naman klase ito? Again po, huwag kang mag-join sa dating apps kung ayaw po ninyo na makadevelop ng mental health concern, makadevelop ng higher level of depression, anxiety, and distress. At base ito sa pag-aaral noong 2020 survey. Brothers, sana po simulan na po natin ang pagpasok sa bagong henerasyon ng mga tunay na kalalakihan, hindi po yung mga kalalakihan na alipin ng fantasy ng chivalry at gynocentrism. Mag-unplug po kayo dito, karapatan yung mabuhay sa sarili ninyong buhay, hindi po pinalaki kayo, pinagpagtrabaho kayo, pinapagpundar kayo para lang i-leverage ng babae, para pakasalan ng babae. Kailangan na nating makawala sa impluwensya ng babae, brothers.
kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-share naman po ito. At kahit binaban ito ng TikTok, suportahan po ninyo kami. Brothers, hanggang sa uli po, magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng The Red Pill PH TikTok Podcast. Goodbye guys!